Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, pag-uusapan natin ng ilang abot kayang paraan para mabilis ang performance ng inyong laptop. Maraming tao na akala kailangan bumili agad ng bagong unit kapag bumagal na. Pero sa totoo lang, may mga simple at mura kang pwedeng gawin para bumalik ang bilis ng laptop mo. That said, ano pang iniintay natin? Let's do this. Unang upgrade, RAM. Kung 4GB pa lang ang RAM ng laptop mo o 2GB, malaking improvement na agad kapag ginawa mong 8GB o 16GB ang laptop mo. Mas magiging smooth ang multitasking, lalo na kung sabay-sabay kang nagbubukas ng browser tabs, apps o light games. Siguraduhin lang na compatible ang RAM, kadalasan SODIMM type, at alamin kung DDR3, DDR4 o DDR5 ang supported ng laptop mo. Kung DDR5 ang laptop mo, malamang mabilis na yan. At kung mabagal, paayos mo na sa computer technician. Kasi hindi dahil sa RAM sa isang problema niyan, may ibang problema yan. Malamang DDR3 o DDR4 SODIMM ang laptop mo, so mura lang na upgrade yan, lalo na kung DDR3. At kung upgrade mo ang RAM ng laptop mo, check mo ang maximum speed na supported ng laptop mo dahil hindi yan madedetect o may issues like sometimes nawawala yung bagong RAM mo. Kaya make sure supported RAM speeds lang ang gagamitin mo. Para sure ka, ang gawin mo na lang ay tingnan ang existing mo na RAM, check mo yung speeds noon, then yun na lang ang bilhin mo na speed. Kung may tanong ka pa, sulat mo na lang sa comments. Pangalawang pwede mong gawin para increase ang performance ng laptop mo ay SSD. Paglagay ng SSD, ito ang pinaka-effective at noticeable na upgrade. Kung HDD pa, lalo ang gamit mo. Mapapansin mo agad ang bilis ng boot time at pag-open ng applications kapag lumipat ka sa SSD. Pwede kang gumamit ng SATA SSD para sa mas lumang laptop o NVMe SSD kung merong M.2 slot. At bago ka bumili ng SSD, check mo muna ang laptop mo kung ano ang compatible. Just for reference lang, ito ang SATA SSD at ito ang NVMe M.2 slot. May iba't iba ding generation ng mga yan pero huwag ka mag-alala. Kahit ano pang mabili mo, basta kasya, mariread yan ng motherboard. Hindi lang niya matitake advantage yung speeds kung lumang model ang laptop mo. Ngayon, ang pangatlo mong pwedeng gawin ay cooling and maintenance. Kapag laging mainit ang laptop mo, bumababa rin ang performance dahil sa thermal throttling para maprotektahan ang PC mo, wag masira. Pwede mo rin linisin ang fans gamit ang dust blower o ipa-service mo para malinis ang alikabok sa loob. Maganda rin gumamit ng cooling pad para makatulong sa airflow, lalo na kung matagal ka naglalaro o nag-e-edit ng video. So, yan ang tatlo mong pwedeng gawin. Pero, kung gusto mo ng external accessories at storage, upgrade din naman ito. Kung kulang ka sa ports, gumamit ka ng USB hub. Tulad dito, makakatulong sa iyo para magkaroon ka pa ng extra USB port. At ito, extra tip lang. Pag pinaltan mo yung laptop storage mo, pwede mo itong gawing external HDD or SSD. Yes, gagamit ka ng accessory na tulad nito. Mura lang yan. Kung may mahahanap ka na mas mura, yun ang bilhin mo. Siguraduhin mo lang na USB 3 capable ang external storage case na bibilin mo. At nga pala, ito pa pwede mong gawin para bumilis pa yung laptop mo. Pwede mo ring i-disable ang startup programs ng laptop mo. Baka kasi sobrang daming apps na nag-auto-boot sa laptop mo. Open mo lang ang taskbar ng laptop mo gamit ang Control Shift Escape at lalabas ang taskbar dyan. Tapos pumunta ka sa startup at i-disable mo kung ano man yung apps na hindi mo masyadong ginagamit. So yan, sa kabuuan, hindi kailangan gumastos ng malaki para mapabilis ang laptop mo. Sa tamang upgrades, linis at maintenance, tatagal at gagana pa ito ng maayos. Kung may iba pa kayong tips o suggestions, i-comment lang sa baba. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.